Alam mo yung dati, pag sinabing simple living, parang code lang yan para sa wala sa budget. Simple lang ako, pero ang ibig sabihin, hindi afford. Pero ngayon, ibang-iba na. Ngayon, simple living is the new flex. Habang ang iba nagpo-post ng designer belt, ang mga tahimik nagpo-post ng view ng palayan. Habang ang iba nagpapaka-corporate warrior, may mga tahimik lang na nagluluto ng tinola sa bahay. Walang utang, walang stress, may peace. At sa panahon ngayon, peace of mind na yata ang pinakamahal na luxury. So sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit simple living ang ultimate status symbol ng modern Pinoy. Bakit ito hindi kababaan kundi katalinuhan? At paano mo rin ito maa-achieve kahit sa gitna ng inflation, traffic at sales sa Shopee? Admit it, lahat tayo nadali ng flex culture. Nung college, flex mo kung may iPhone ka. Nung nagka-work ka, flex mo kung may Starbucks ka. Ngayon, flex mo kung may time ka matulog. Lahat kasi ng generation may kanya-kanyang flex. Boomers, appliances, Gen X, jewelry, millennials, travel goals. Gen Z, mental health and quiet luxury. Pero sa totoo lang, pareho lang ugat. Lahat gusto lang ma-feel na I made it. Ang problema, sa sobrang focus natin sa image, nakalimutan natin magpahinga. Nakalimutan natin mabuhay ng totoo. Sa Pinoy setting, flexing is cultural. Hindi masama, pero minsan nakakatawa. Pag may bagong cellphone, kailangan may post. Pag nagka-bonus, may caption. Hard work pays off. Pag nagka-salary increase, may post ng Starbucks cup. Kodan yun para sa 10% salary bump. Pero the funniest part, pag nagka-problema, biglang may quote card sa story. Sometimes silence is better. Translation, wala na akong budget. Hindi mo maalis sa Pinoy ang pagiging expressive. Pero minsan, sa sobrang expressive, napapagod din. Kaya dyan, pumapasok ang charm ng simple living. The quiet confidence na hindi mo kailangang patunayan na okay ka. Noong 2000s, mayaman look is equal to logo overload. May LV, Gucci, Burberry, sabay-sabay, parang Christmas lights. Ngayon, mayaman look, plain white tee, linen shorts, tote bag, at tahimik na demeanor. At pansin mo, yung mga totoong mayaman, parang laging simple. Yung may asyenda, nakasando lang. Yung may 3 condo units, nakasaklay ng eco bag. Pero yung may utang, naka Louis Vuitton pa. Hindi na uso ang loud wealth. Tahimik na ang mga totoo. Kasi nga, kung secure ka na, wala ka nang kailangang patunayan. Yung mga taong tahimik lang, walang masyadong post, walang pa-travel vlog, walang OOTD. Sila na ngayon ang bagong idol. Kasi habang ang iba, nagpapakahirap magpa-impress, sila nagpapayaman ng hindi halata. Tahimik lang, pero may investments. Tahimik lang, pero may emergency fund. Tahimik lang, pero may peace of mind. Tahimik lang, kasi busy silang mabuhay nang hindi kailangan ng validation. Let's be real, hindi mo kailangan ng 3 kape sa isang araw para magising. Hindi mo kailangan ng bagong phone yearly para maging in. Hindi mo kailangan ng 5-star hotel para ma-enjoy ang weekend. Simple living is not about less. It's about enough. Ang problema kasi, sanay tayong sumobra sa gastos, sa work, sa drama. Pero yung simple living, binabalik ka sa balance. Tulad ng sabi ng nanay mo, kung hindi mo kailangan, huwag mong bilhin. Wisdom yon na dapat naka-frame sa bawat wallet. Pero aminin natin, mahirap maging simple sa Pilipinas. Kasi kahit gusto mong magtipid, ang tukso nasa paligid lang. Piso flash sale, 99 pesos buffet, buy one, take one milk tea. Tapos may friend kang influencer. Uy, try mo tong skincare, 1,500 pesos lang pero glowing. Glowing nga, pero wallet mo ang namatay. Ang simple living sa Pilipinas ay parang diet. Lahat gusto, pero konti lang nakakagawa. Pero pag nakayanan mo, ang reward mo ay peace na hindi kayang bayaran. Simple living, pero Pinoy edition. Yung hindi mo tinitipid ang kaligayahan, pero hindi mo rin ginagastos ang kinabukasan.
Example, instead of brunch sa BGC, tapsilog sa karinderya with tropa. Mas masaya, mas totoo. Instead of malling every weekend, tambay sa bahay with kwentuhan at kape. Walang gastos, puro tawa. Hindi boring yan. Actually, simple living is a rebellion against stress. It's saying, ayoko na sa gulo, gusto ko ng tahimik na buhay. Nakakatawa minsan pag sinasabi ng tao, simple lang ako. Pero pag in-stock mo sa IG, may aesthetic setup ng breakfast, avocado toast at oat latte. Or yung caption, minimalist na ako, pero may 5 skincare steps, 6 na diffusers, at 3 humidifiers sa kwarto. Hindi natin maalis. Gusto lang talaga nating ma-feel na may progress. Pero ang totoo, hindi mo kailangan maging Instagram minimalist. Basta may peace ka, minimalist ka na. Si Ate Nelly, dating OFW sa Hong Kong. Pag-uwi, nag-retire ng maaga kasi marunong mag-ipon. Ngayon, nag-aalaga ng halaman, nagluluto ng puto. Masaya na. Hindi kailangan ng branded bag, basta may tahimik na umaga. Si Kuya Bong, dating BPO agent. Ngayon, freelancer sa bahay, kumikita pa rin pero walang traffic. Naka-shorts, naka-sando, may air purifier pa, courtesy of Lazada points. At si Tita Minda, dating mahilig mag-shopping. Ngayon, nagbenta ng gamit, nagbawas ng clutter, at sabi niya, Anak, mas lumuwag yung bahay, pati isip ko. Simply living heals. Hindi lang wallet mo, pati puso mo. Kasi wala ka nang hinahabol. Hindi ka na restless, hindi ka na insecure. Simple living teaches you gratitude. Kasi kapag konti lang ang gusto mo, lahat ng meron ka, biglang nagiging sapat. And that's the secret sauce of contentment. Not having more, but needing less. Simple living works best sa pamilya kasi natututo kang maglaan ng oras sa mga mahal mo. Hindi mo kailangan ng mall para mag-bonding, isang lutong bahay na adobo, kwentuhan, at katawa-tawa lang, solved na. At kapag simple ang pamumuhay, mas nakakaipon ka para sa mga importanteng bagay. Education, health, at emergencies. Hindi mo kailangang mag-loan para lang may pang-birthday handaan. Napansin mo, mas gusto na ng Gen Z ang quiet life. Ayaw na nila ng toxic work, ayaw na nila ng paandaran. Gusto nila ng mental health, remote work, plants, cats, at tahimik na space. Kasi they saw what happened to their parents. Pagod, stress, traffic, loans. Now they want peace. Hindi sila tamad. They're just smarter with what matters. Simple living doesn't mean cheap. It means may respeto ka sa sarili mong pera. Hindi mo sinasayang sa mga bagay na pang-impress lang sa iba. You don't buy to show off. You buy because it adds value to your life. Ang tawag dyan, financial self-respect. Hindi kuripot pero may sense. Hindi nagtitipid pero marunong pumili. Ito na ang mindset ng bagong mayaman. Tahimik. Walang utang, may cash flow. Hindi mo siya makikita sa club. Makikita mo siya sa palengke, tumatawad ng tahimik. Hindi para magtipid, kundi dahil marunong siyang magbilang. At kung marunong kang magbilang, mayaman ka na sa disiplina. Kasi hindi mo sinasayang yung effort mo. Hindi madali ha? Kasi simple living means marunong kang magpigil. At sa panahon ng dopamine hits, self-control is the real luxury. Pero kapag nasanay ka, magugulat ka kung gaano ka pala kasaya kapag hindi mo kailangang laging maghabol. Kasi minsan, hindi mo kailangang mag-level up. Kailangan mo lang mag-slow down. Hindi ito glamorous. May mga araw na boring. May mga moment na parang wala kang ginagawa. Pero sa gitna ng boredom, dun mo mararamdaman ang peace. Yung wala kang utang, yung wala kang pressure, yung wala kang kailangang patunayan. Minsan, boring talaga ang kalayaan, pero mas mabuti na yon kaysa exciting, pero may stress. Simple living ako ngayon, pero may 3 GCash account at 2 Shopee cart. Oo, simple lang ako, pero may daily iced coffee at weekend buffet. Sige lang, progress pa rin yan. Kasi simple living isn't about perfection. It's about awareness. At kapag aware ka na, unti-unti ka nang lalaya sa lifestyle pressure. Rule number 1,
Tahimik na savings is better than maingay na utang. Rule number 2, kung di mo pinost, mas totoo. Rule number 3, kapag may peace ka, wala ka nang kailangang patunayan. Rule number 4, ang tunay na rich look, malinis, maayos, at kalmado. Rule number 5, ang pinaka-luxury ngayon ay simpleng buhay na may oras ka sa sarili mo. Start small. Mag-audit ka muna ng gastos mo. Saan napupunta ang pera? Alin dito ang tunay na nagpapasaya sa'yo? Then, tanggalin mo yung hindi kailangan. Simplify mo wardrobe mo. Simplify mo routine mo. Simplify mo kahit phone apps mo. Kasi, the less clutter, the more clarity. At the more clarity, the more freedom. Alam mo, ang simple living, hindi bago. Matagal na yan sa kultura natin. Ang mga lolo't lola natin, ganito na. Masaya sa tinapay, kape at kwentuhan. Hindi nila kailangan ng bakasyon kasi hindi stressful ang araw nila. Kaya siguro ngayon, bumabalik tayo sa ganitong mindset kasi napagod na tayong magpanggap na kailangan ng more. Ang gusto na lang natin, tahimik, totoo, sapat. So kapag may nagsabi sa'yo na, ang simple mo naman, sabihin mo, exactly, kasi ayoko ng komplikado. Hindi ka lugi pag simple ka. Actually, panalo ka. Kasi habang ang iba, stress sa gastos, ikaw, stress-free sa tulog. Habang sila, busy maghabol ng lifestyle, ikaw, busy mag-enjoy ng buhay. Simple living is not the absence of wealth. It's the mastery of it. Kasi alam mong sapat ka na. At sa mundong puro ingay, ang tahimik, siya ang totoong nakaangat. Simple living is the new flex. And if you're living it, congratulations! Ikaw na, ang tunay na mayaman. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low-Key Wealth PH. Because remember, low-key is the new wealthy.